Good evening po, no? Good evening po sa inyong lahat. So, andito naman po tayo, no? Live now, 7:12 in the evening, Martes po ng gabi. So, kumusta po kayong lahat, no? For this evening, I'm gonna share again, no, the Word of God, no, sa lahat po ng mga manood, no, ng live streaming na to. So, kamusta kamutanan? So, it is about God's plans revealed. So, lesson 7, no? So, it is about the New Testament plan of salvation. So, we will continue our Bible study now for this evening in lesson 7. Teacher, no, ito po yung God has a specific plan for salvation today. So, I hope that you are in good condition kag amayo gid Ginoo, no, sa bilog nga adlaw, no, sa iyang proteksyon, sa iyang pabor, sa iyang blessing, sa iyang panalangin. So sobra-sobra, no, ang panalangin sa Ginoo sa aton. So kag sa inyo man maayo gid Ginoo sa inyo kag sa akon man, no. So that is, no, for a year, no, halos budlay magaboy, no, maghambal sang pulong sang Ginoo kay daw hindi mo gid maabot, no, kag hindi mo man ma-experiencehan. So it is very difficult, no, nga sa sinanga panahon, pero kung hindi ka lang gid magaling maguntat, so magabot gid ang panahon nga kung sa din siya gid, no, magahatag gid sa mga pabor, sa mga blessing kung ano man ginapangayo mo. So ang importante lang hindi lang gid kita magtawag sila, hindi lang kita magkalaay, no, sa pagpangalagad, because in God's time, in God's blessing, in God's favor equals God's best. So for this morning, I'm gonna exhort or preach to you about the Word of God, no, according to God's plans revealed. So, before anything else, no, I would like to thank, no, sa lahat po ng mga men kahapon, birthday po, no, ng tatay po nila, no, ni Brother Jesse Palomero. So, 86 years old, no, fulfilling and satisfying talaga na ganung mga klaseng edad. So we thank God, no, nga baskog pa. We thank God, no, nga ang Dios gid, no, magadugang pagid sang madamo nga birthday kag kalipay, no, kag kasadya, no, sa ilang kinabuhi, no. Amen. Kag sa tanan yung mga mens nga ara dito, sa tanan yung mga LM, sa Pastor Neil, Teacher Melody. So mayong gid, no. So thank you amo man sa aton president, no, si Brad RV Armada. So no, kag madamo, no, sino para dito, no. So Rolando Nalanggay, limtang mo na iban si Jamie Bantolo, no, kag madamo pa. So thank you. So for this time, without any further ado, I would like to continue. Now, let us continue about this God's plans revealed. Kasi medyo nawala tayo sa topic na to eh. It is a very important itong lesson na to, kasi ito yung nagbibigay talaga ng wisdom or knowledge or understanding about the whole scripture in the Bible. Kung ano ba talaga, no? Kung ano gid ba ang nilalaman ng buong Biblia? Kung ano ba ang kanyang ano ba talaga yung layunin. So dito po natin, no, nakita, nabasa, naunawaan kung ano ba talaga yung nilalaman. So window malalis ba ako is watching. So magandang gabi po, no? So thank you po, no, for watching. So tuloy tayo, no? So pray muna tayo. Lord God the Father Almighty in heaven, Lord, salamat Ginoo sa imo kayo, salamat sa blessing, salamat sa pabor,
And Lord, again, I humbly ask your anointing nga diugigid ako Ginoo sa imong mga balaan nga espiritu to preach your word for tonight, and also ikaw gid maga-bless, ikaw gid magapanalangin sa tanan man nga pamati kang nagatan-aw sang sininga Bible study. So salamat Ginoo, and I bring back all the honor and glory in the name of Jesus. Amen. So padayon ta. Amen. Pasensya na kamo kay alin pa sa unang sige ambal. Aga piritla na takambal din. Sige lang So sa una mabudlay pero karon kalipay ta na kay nakita ta ang panalangin sa Ginoo. Tama kid ang Biblia, so may kalinong, hindi ka gid mag-worry. Sometimes nga kung mag-istorya ta about sa sininga gapangitabo sa sininga kalibutan or sa sininga kinabuhi or sa sininga nga country, kung mga trending about sa mga sa mga panggobyerno, sometimes malain na aton nga isip, pero actually the very most important thing kung nga gina-bless gid kita kag ang may ara gid man ang control, ara lang gid ang control sa Ginoo. Sometimes hindi natin maintindihan, sometimes rely sa knowledge, pero ang knowledge sang tao mula na isipon ta, pero may baskin ano pa kakaalam sang tao, sang knowledge sang tao, ano pa ang may ara sa iya, kung gaano man siya katalino about planning, para maging victorious about this tawag sini halalan, pero ang ina nga butang kabuangan lang sa Ginoo. Muna nga sometimes abi nato na mugin ang matabo, pero isa lang ka-click, isa lang kabutang, maglain na ang sistema, malain na ang sitwasyon, malain na ang dalangan, so that is the power of our God, He is a great God, He knows everything, He is the Alpha and the Omega, He is our deliverer, He is our Savior, and He is our Jehovah Rapha, Jehovah Shammah. He is our banner, So, He is Emmanuel, God with us. So, tuloy tayo. So, New Testament plan of salvation. So, in each time period, God has given men and women with a specific pathway of salvation. So, specific, talagang eksakto, ang alagyan sang kaligtasan, tama gid nga butang. So with Noah, it was the ark sa panahon ni Noah. With Abraham, it was circumcision. So natipad-tipan siya through circumcision of yung balat, Amen. And then with the Israelites, it was the tabernacle. Amen. And then likewise with us, in the New Testament pathway of salvation, the birth as taught by Jesus and His apostle. So God has a specific plan for salvation today. So what are we talking is all about is in this present time. Sa sining panahon, sa aton nga panahon. So just like Noah, what sa ginsiling ko, just like what I said a while ago, just like Noah, Abraham and the tabernacle, the common principle of salvation include now in our time grace, grasya, pagtuo, kag pagsunod. Grace, faith, and obedience. So yun, yun, hindi pwede na mawala ang isa doon. Nandun talaga yan. So, lahat to, kailangan magkaakibat to yung tatlo na ito. So, for example, in the story of Noah, what saved him and his family? So, ano ba ang nag-save sa kanila? So, in Hebrews chapter 11 verse 7, it says, the Bible says, by faith, Noah being divinely warned. It is a divinely warning of things not yet seen, not yet
sin. So, mga bagay nga wala pa nakita, kag wala pa na, hindi pa natabo, ginwarningan na siya. So, matagal pa bago nagkaroon ng baha. Pero, no, yet, no, sabi dito, move with godly fear. So, move with godly fear. Ibig sabihin, obedience, sumunod siya. Na mayroong takot, no, godly fear sa Diyos. It means, sumunod siya because may gugma sa Ginoo. Yung fear dito, hindi naman may takot, kundi yung tungod may gugma siya eh. Amen. So, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. So, andito lahat. Amen. Nandito yung grasya, because of grace, na-save siya. Hindi lang siya, pati yung kanyang pamilya. And then, anong nangyari? Because of godly fear, sumunod siya sa utos ng Diyos. At pagsunod niya, anong meron doon? Because of his faith. Amen. So, it was grace. It was grace that divinely warned Noah and gave him plan. Amen. However, it was Noah's faith. No? It was Noah's faith that responded to God's word. Amen. Noah and his family had to prepare an ark. Upon believing God's warning, he had to obey God. So, ang mga bagay na wala namang ulan, amen, hamog lang meron doon, no? So, pero naniwala pa rin sila. Because of faith, no? And then he obeyed. So, grace and salvation. Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith. Dahil sa grasya, no? Nasalba tayo because of faith and not of yourselves. Hindi sa aton nga kaugalingon. Wala gid tayo sa aton nga kaugalingon. There's nothing in us. No? It is the gift of God. So yung grasya na yon, yung salvation na yon, kung bakit naisalba ka ngayon, o bakit tinawag ka for this salvation, it is by grace of God. So, wala ka kahit isa katulo ka balhas dire, why ka gidya? No? It is the gift of God. So, salvation is undeserved, unearned blessing that God bestow freely. So, yung salvation na yan, no, mahal yan. No? Parang parati nating nire-remind ng Diyos sa atin na yung salvation na yan, nung gidawat mo ang Ginoo, una-unaon mo nga may kabuhi na nga may ara na sing kabuhi nga ginhatag dira, nga ginsakripisyo dira, kabuhi mismo sang aton Ginoong Hesukristo. Amo na nga kung hindi mo babantayan, magtalikod ka. No, hindi ka naman nagtalikod doon sa sa mga congregation door or even in the pastor. Yung italikuran mo, it is our Lord Jesus Christ. So, kung una-unaon mo, hindi mo mabayaran ang ina nga utang. Hindi mo mabayaran ang ina nga sala, no? Para lang to have a what we call this one, an eternal life. So, no, sa mga gamay nga butang, no, talikuran mo. So, napakahirap, no? Napakahirap dahil dinanas niya ang lahat ng bagay. No? Lahat ng bagay dinanas niya. So, sabi dito, God does all the work. God does all the work. Lahat. No? Siyang may gawa nun. Work involved in saving a soul from start to finish. Kaya walang labis, walang kulang. Gumawa ang Diyos ng paraan para maisalba ka. Kung tinawag ka niya, no? Kung tinawag ka niya, no? Anong gagawin natin? We need to tawag ito, ampingan mo na. No, ampingan mo ina na butang. Why? Because mahirap mabuti nga yan no? Hindi lang salvation, andyan na lahat Andyan na lahat,
no? Because of that salvation, God bless you. His protection ara sa imo, His words ara sa imo, ang healing ara sa imo, no? Tanan-tanan, hindi mo na ginatrabahuhan. No, ang imo lang, you have to kneel down kag may ara ka relationship sa iya, pagkatapos, no? Tanan, no? You've been tested, no? Through trials, no? And then when God now trust you, no? Sa mga gagmay nga butang, so you will be trusted sa mga greater things. That's why, no? Pasalamat gani. Pasalamat nga dapat, alimbawa, ang inyong mga parents, ang aton mga parents, no? Sa una pa, ang inyong mga lula, mga ancestors, na noon pa nagapangalagan, karon lang eh. Karon hindi mo na paghirapan. No? Binibigay na lang sa'yo. Because of their prayers, because of their faith. Amen. Dahil sa ginawa nila, just like in the time of Solomon, no? Naangkin lahat ng Solomon yon because of King David. Sa kahayon niya sa Ginoo. Wow. So mo na nga, pasalamat na ako, no? Ako, no? No, wala naman may nag-umpisa. Ako lang nag-umpisa sila. Pero at least, no, for 5 years, 8 years, no, ang hirap, wala naman eh. No, pero darating talaga yung panahon na i-bless ka talaga ng Diyos. No? Amen. No, we're not talking about blessing. Pero, no, nandun talaga yung perseverance, nandun yung patience, no, because of this kaligtasan, no, everything shall be added if you seek His presence. No, His kingdom. Sino ba yung kingdom? Sino ba yung kingdom? Ang kingdom po, no, is now in your heart. That is our Lord Jesus Christ. Amen. So, man's salvation is a product of God's grace. Sa Kanya pa rin. Wala pa rin tayo doon. From start to finish, nobody can say, I deserve salvation. Hindi po singunon nga nagapamuhat ka sang mayo, deserve mo na yung salvation. No. So, ang Diyos pa rin, no, ang nag-offer yan. So, you have to accept Him as your Lord and Savior, and then you obey. No? Because of faith. And hindi lang yan, halungan mo na dapat. No? You should be holy and keep on obeying His words. Hindi lang nga nagpabilin. No? Amen. Para kung gusto mo gawin sang peaceful, sang joy, sang happiness, ara ka lang parate. Ara ka lang parate. No? In that, you will always stand, no, in the ground of grace. Grace provided the plan and sacrifice for us to be saved. Grace came in the person of Jesus Christ, who became our sacrifice for sin. Kaya nadawatan na itong inang grasya ngayon na tungod, no, kay Hesus Kristo nga aton niya Ginoo. So, through Him, nagkaroon tayo ng access to our God. Amen. So in John chapter 1 verse 17, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. So in Romans chapter 3 verse 24 to 25, being justified freely by His grace. No? Justified yung pinabuti tayo or inaring banal o maging matarong, no? Because we are justified, no? Amen? Freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So kaya nga in John lahat yan, sabi niya, Ama, no? Ama, no? Itong pangalan na galing sa'yo, na binigay mo sa akin, no? Sabi niya, ito yung pangalan, no? Because of this name, na bigyan ang lahat ng mga believers. No? Amen. Na habang He will ascend it to heaven, He will go back to His throne, yung pangalan niya, ang magiging proteksyon natin. Yan po yung prayer niya sa mga believers 2,000 years ago. At inanga prayer, until now, nagapabilin sa aton. Because it's talking about believers. Not only the believers
on that time, but even until now. So si Lingra, whom God set forth a propitiation by His blood, through faith, to demonstrate His righteousness, no? Para ma-demonstrar gid ang iya pagkamatarong, because in His forbearance, God has passed over the sins that were previously committed. No? That's why everything, all sin ng buong mundo, hindi lang ng isang tao, atong kasalanan before, up to the next generation, up to, no? Kung kailan pa, kahit saan o pa, was been imputed. We've been imputed to Him. Lahat-lahat, ginako niya. So that the righteousness of our Lord Jesus Christ may bigay sa atin. Amen. Para may mabaling uli yung paningin ng ating amay, no? Sa aton Ginoo sa aton. So, because of Jesus Christ, nagkakaroon tayo ng access. So, napalik uli yung relasyon natin sa Diyos. Amen. Through Him. Kaya, lahat ng bagay, lahat ng hingi natin, lahat ng kahit na anuman, ay hinihingi natin through His name. Amen. So, not even though Jesus Christ died for the sins of the whole world, not everyone is automatically saved. Kahit ginawa niya yun sa cross, kahit na namatay siya doon for our sins, hindi kaagad-agad na ang lahat ng tao, no, lahat tayo, even me, na automatically masave. Mayroon talagang tinatawag na kailangan talaga natin na magtiwala. Nandun tayo yung pananampalataya, no? Pananampalataya para, no? So faith in Jesus Christ. In Hebrews chapter 11 verse 6 it says, "But without faith, pag wala ka sang pagtuo, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is." You must believe. You must have faith. Amen. So, faith and belief is inseparable. No? And that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Diligently. No? Ano bang diligently? Parang, you are really seeking, yung taimtim, you're talagang, no? Talagang, hindi lang hinahabol mo yung mga bagay-bagay doon sa mundo, pero no, kahit in bad times, in good times, and in any time, no, talagang hinahanap mo siya. Amen. No? So, a short definition of faith, no? Yung short definition of faith is taking God at His word. So, biblical faith is full of confidence in God's Word. Full of confidence. Na ang tanan naton niya kumpiyansa, no? Tanan naton, no? Nga aragin ang trust naton sa iyang mapulong. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, the whole Bible, no? Siya pa rin to. Amen. So faith accepts God's word, His promises, and His warning as fact and acts accordingly. Kaya paano ba makipagsalita ang Diyos? Paano ba makipag-hangout o makipag-istorya Ginoo sa imo? Through His words. Wow, if you diligently seek His presence, His answer. Kaya nga tama gid na ang ginambal sa Ginoo nga siling niya, ask, seek, and knock. So, hindi lang to siya pray. But you have to ask Him, and then you have to seek. Yung seek dito, no, hindi lang seek, no, nga, nagadaw-gahampang ka lang, pero, no, you have to diligently seek His answer. No? Hanggang hindi mo makita yung word na yun, throw word. No? Throw word. O hindi kaya sa wali, no, doon yung answer, o hindi kaya sa pagbabasa ng Biblia, ng scripture, nandun din yung answer. So,
keep on seeking, no, diligently, and also knocking at the door of his heart. Kaya, no, doon talaga magsasabi ng Diyos kung hindi pwede or pwede or okay ang mga bagay na yan. Kung hindi pwede, mas okay. Kung pwede, edi okay. No? Walang imposible sa kanya. Kaya nga, sometimes, no, hindi niya in-answer o sometimes hindi pwede yan sa'yo dahil mayroon ako mas malaking mga bagay na ibibigay pa sa'yo. Hindi lang yan eh. Amen. So, tuloy tayo. So, as facts and acts accordingly. So, his promises and his warning as fact and acts accordingly. Sabi niya, just as grace alone does not save us. Grasya lang, no, hindi kin makasave sa atin. We need to have faith in Jesus Christ to be saved. So, kailangan gid sang pagtuo. Kailangan, kinahanglan gid sang pananampalataya kung gusto naton ma-save sa sininga sala. No? Amen. So, sabi niya in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So the word "so" here is very expressive. Oh. So hindi niya sinabi, for God loved the world. For God so loved the world. No, parang daw hakpo niya eh. Dahil mahal na mahal yung mundo eh. Mahal yung tao. Ang lahat ng bagay dito. Why? Because He's the one who create all these things. Amen. Sa Kanya naman lahat to. So, no? So what does it mean to believe in Christ? Tuloy tayo. It means believing that He is our Lord and Savior. That's why, no? Kung gusto mo, no, batunon siya, no, na magginulsol ka, and also, no, batunon siya, no? It means, no, magpabautismo ka, no, sa pangalan niya, but you need to accept. It means you need to accept Him also as your Lord and our Savior. Believing that He is your Lord and Savior. So it also means believing that His words contain the words of eternal life. Jesus taught us how we are to enter the kingdom of God. So through His words, no, binigyan niya tayo ng knowledge, binigyan niya tayo ng wisdom. Paano tayo makapasok sa kanyang kingdom? Amen. John chapter 3, 3-5, siling niya, Jesus answered and said to him, no, kay Nicodemus, most assuredly, sabi niya, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless nga hindi ka tao liwat, no, is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when his own? So in his own understanding, bilang tao, paano? Sabi niya, paano ako iluwal uli? Matanda na ako. Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Sabi niya, pwede ba siya ilagay uli doon sa sinapupunan ng kanyang ina and then iluwal uli? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So ang tinutukoy dito, unless you will be born again in spirit, no, in water, born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So it is about, no, receiving, about accepting God in repentance, no, for asking for forgiveness, and also, no, magpaidalom gid, or, no, to be born, to be baptized, no, in water, in Jesus' name, and receiving the Holy Ghost.
That is the very most important thing. And it is, sabi dito, believing in Christ means we believe in His death, no? Sa iyang pagkamatay and resurrection that we call gospel. Amen. So ito yung gospel. It is about the death, the burial, and the resurrection. Amen. So Romans chapter 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek or for the Gentiles. Kaya itong plan of salvation, hindi lang ito para sa mga chosen people. So, we are also involved now as being a Gentiles. So, andun tayo in plan of salvation. Sa una pa lang, nandun na tayong lahat. All the humanity is already been there. Sakop na. Amen. For it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. In 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4, sabi dito, I declare to you the gospel which I preach to you. Ganun po ka-importante yung gospel. Ganun po ka-importante ang Word of God. Because without the Word of God, paano mag-grow? Paano ka ma-mold? Paano ka ma-develop? Paano ka tumaas yung level ng iyong faith? Without hearing the Word of God. That's why it is the most important thing. The Word of God. Amen. So sabi niya, which also you receive and in which you stand, by which also you are saved. If you hold fast that word which I preach to you unless you believe in vain. Sabi ng ating Panginoon, for I delivered to you first of all that which I also received. So anong sabi niya? Lahat ng to, siya tinanggap niya to. Tinanggap niya lahat at inilahad niya lahat sa atin. For what is, kung ano yung truth about this life. Amen. That's why in the letter of Paul, yun po ay mga testimony nila. Nakatuon pa rin kay Jesus Christ. Pero this time, the gospel, yun po, in the gospel of Mark, yun po ang mga ginagawa ng Diyos. Yun po ang kanyang mga nung nabubuhay pa siya, yun ang nangyayari. Amen. So, tuloy tayo. Sabi dito, unless you believe in vain, for I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins. O si Paul pa lang nagsabi dito. According to the scriptures. And that He was buried, and that He rose again. The third day according to the scriptures. So He was buried, and He rose again. Kaya nga, kung isipin mo talaga, sinabi na ng Diyos lahat ng ginawa niya para maisalba niyang tao. At ano pang ginawa niya? He is the first fruit. Hindi niya lang sinabi, hindi niya lang inilahad, hindi niya lang binuwis yung buhay niya at talagang ginpakita niya pa, gin-perform niya pa kung paano ang tao ma-save. Kung paano ang tao ma-resurrect. Kagaya noon. Sa Kanya, when He ascended into heaven, it is about the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, how can you be ascended to heaven? In the coming of Christ, in the second coming of our Lord Jesus Christ, tanan nga may ara sang balaan nga Espiritu, amo ang mag-connect sa iya. Wow. So siling niya, the gospel is good news because it is the message of salvation to those in prison of sin. So, kung isipon mo, itong mundong ito yung prisuan. Na-priso ta diri tungod sa kasalanan. Although we are free, wala ta sa sulod sa prisuan, literally na arat na sa jail. Or
tawag nito, na-detain ka or nasintensyahan ka. No? What we mean is this world, no? Nandito tayo, no? Because of sin. So ito yung malaking jail. Pero because of Jesus Christ, we are saved. So even though nandito tayo, no? Pero binigyan na tayo ng freedom. We already been saved. Yung atin na lang, we should maintain by being holy, by being righteous, by being, anong tawag nito? Faithful sa Kanya. Amen. So, sana tayo. So sabi dito, the gospel revealed to us that God robed Himself. God robe Himself in flesh, Jesus Christ. So nagsuloob siya, God Himself. The Spirit that dwelt in that flesh is our God, and died on the cross to redeem lost humanity through death, burial, and resurrection. So robe Himself in flesh. So we need to believe and obey the gospel to be saved. So we need to believe. We need to have faith. No? Because of that grace. So we must believe in the message. We must. The word must is need talaga. No? Sobra pa. It is necessary. No? Required. No? Kung sa aton pa, no? Ang pagkaon nisisiti na, kinahanglan gina. So we must. Hindi pwede na you have to decision lang or nag-decision ka lang because sabi nila, you have to know the truth. Kaya nga, we need to listen, to keep on listening the Word of God. Kasi nga, even though natanggap mo, pero hindi ka naman sumusunod, hindi mo naman pinapalagan, so, anong sabi niya? Ano yung sabi niya in the last days? No? Iano niya pa rin, i-separate niya pa rin yung goat at saka yung sheep. The wicked and the righteous. Amen. So we must believe the message. In 1 Corinthians chapter 1 verse 21, for since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message, preached to save those who believe. So people who believe the message can be saved, but the same message can be seen as foolishness to those who disbelieve or who do not believe. Believing in God and His message is the first requirement. Ito yung pinakauna nga requirement to salvation. The message is so important. The message is so important for us today. Lalo na ngayon. Dahil ang dami ng sagabal. No? Andyan na lahat eh. Andyan na eh. Hindi lang mga teknolohiya, andyan na. So sometimes, mawawala na yung prayer. Sometimes, madali na lang. No? Andun na lang. Ganun-ganun mo na lang. Dati-rati. No? Kailangan mo talaga magpunta doon, magpa-xerox, kailangan mo magsulat. Ngayon, hindi na. Lahat, madali na lang ngayon. No? At saka sometimes, sa sobrang dali ng bagay, parang yung mga ganitong bagay, parang hindi na iniintindi. No? Pero in times of COVID-19, no? Talagang ang tao kumakapit talaga sa Word of God. Kumakapit dahil wala ka rin makakapitan eh. Even the government. Anong sabi ng presidente? No? About isabong. Katika, no? Even though kahit na ganun yun, pero pinagkikitaan pa rin ng gobyerno. No? Amen. So, no? Bakit? Anong tingin nyo? Dahil ba nanalo? No, no? Hindi naman tayo, pero bakit ba may bago tayong presidente, hindi mangutang ang Pilipinas? Ay nako,
No, sabi nila, yung makasave talaga, ganito, ganito. Hindi, uutang pa rin ang Pilipinas. No? No, magiging blessed lang tong Pilipinas kung lahat ng nasyon, halos lahat ng nasyon, ay mag-invest dito kagaya sa Singapore. Hindi naman yung Singaporean ang mayaman eh. Yung mga investor ang mag-put up dito. At ito yung sinasabi ni Marcos noon na magiging tiger economy because it will be the center of world trade, no? World trading, no? Kagaya ng mga Malaysia, no? Ang very center is ang New York, no? Yung Twin Tower noon, magkukunik-kunik yan. So kung ganon, dadami yung papasok na pera, ang daming trabaho, di ba? So, no? So yun siguro mangyari, no? In God's grace. No? Kagaya sa Singapore, kung titingnan mo kung bakit blessed yan, because hindi lang po malalaki ang mall dyan, malalaki yung mga church dyan. May isang church dyan na 42,000, no? Ang ma-accommodate ng building na yon. So, they were very, talagang sobra-sobra, no? Yung kanilang, no? In preaching the Word of God. Because it is in the Bible eh. Kung ang isang bansa will going to preach about the truth, talagang i-bless yung isang bansa. Amen? Because of truth. No? Because in the Bible, yun po talaga ang pinakatotoo. No? Amen? Bakit? Sino ba ang pinakamayaman? No? Sa mga, no? Siyempre, yung mga nag-preach ng Word of God. Amen. No? Di ba? Even in America. No? Bakit sila blessed? Even United Kingdom, talagang binibless yan because in the time of Henry VI, if I'm correct, mayroong isang prisoners doon na one time, nandun siya sa prison at anong pong nangyari? Nagkakaroon siya ng burden, ng desire. No? Kabugaton siya nga, gusto niya na ang Biblia nga no, ang Bible nga gisulat ina sa Judaism will be translated into English. Yun ang King James Version. Yun ang pinakauna. So yun, no, parang sinulat niya tayo, no? Hindi ko na, no? Pero parang yun ang pagkadinig ko eh. And then, no, hindi nangyari yun. Pero because of the Holy Spirit, no, nag-work out talaga yung Holy Spirit, I think it is time in King Henry VI, if I'm correct, excuse me. Talagang gi-imprinta yan. Kaya ang desire niya na hindi lang yung mga balaan ng tao ang makabasa sa Word of God para maintindihan nila. No? Talagang imprinta sa Ingles. No? Hindi lang sila, pero ang kanyang desire na hindi lang atong nag-aararo, bisan pa man ang mga bata sang nag-aararo. So it means, no, angtod sa pinakamababang parte na mabasa nila ang Word of God. So that's why, without any doubt, no, I believe, no, United Kingdom was blessed because of that, because of spreading the Word of God. Kaya dumating sa atin, no? Kaya tama itong hambal niya. No, nga even until now, dumating talaga kahit sa pinakamababang parte. No? Kasi andyan na sa Iligay nun, Cebuano, na-translate, no? Na-translate lahat, no? Sa lahat ng lingwahe. No? Amen. Isa lang ang ang isa nga baskin sa diin, ang amen. No? Baskin Ilonggo, amen Japon. Kung English, amen Japon. No? Kung in-insik, siguro amen Japon. No, mo lang na isa ka word ra. Amen. That's why you're blessed. So even Singapore, no? Amen. That's why siguro next Pilipinas na. No? If we keep on preaching the Word of God. No? Kasi yan eh. Totoo talaga yan eh. No? Amen. So tuloy tayo. Sabi dito, sana ba tayo? In John chapter, the message is so important for us today that Jesus prayed that we should believe the message preached by the apostles. So, kailangan nating
maniwala, no? Na yung mga mensahe na ginsamyaw sa mga apostoles. We need to believe on the Word of God. So sabi dito, John chapter 17 verse 20, I do not pray for this alone, but also for those who will believe in me through their word. So the apostle said this about their message. No, the apostle said this about their message. Sabi nila, in John chapter 4 verse 6, we are of God. He who knows God, hear us. He who knows God, hear us. He who is not of God, siya nga hindi sa Diyos, does not hear us. By this, we know the spirit of truth and the spirit of error. Amen. That's why, no? Sabi nga nila, halimbawa, no? Nagtakbo ka, number 8 ka, di ba? No? Sabi nila, bakit na number 8? Dapat ganito na. Diyan mo lang makita, no, the work of God, God establishing your faith. Dito, wala kang talagang magawa eh. It is the work of God so that, no, tumaas pa yung faith mo. Na next time, no, you should believe now in prayer. Hello? Amen. That next time, you should have a full of tawag ito, yung kumpiyansa. No, sa Kanya na. Wala na. Not in mammon, not in money, or whatever. Dahil nakita mo eh. Even you don't have, no, that much, no, of that kind of, no, of bagay, no, kasi bagay lang naman yun eh. May value lang nga. So kahit pala wala ka nun, kahit kulang ka nun, but if you have prayer, God will make a way, no, miraculously. That's why yun ang established niya eh. Yun eh. Hindi yung mga bagay kung ano doon. Because God, no, doing those all things to establish our heart na hindi na tayo mawala. So next time, parang sinasabi niya sa atin, no, sinasabi niya pala sa amin, no, na yun ang pamamaraan. No? Don't think about kung kahit anong meron dyan, kung anong man dyan, anong man yung kalalabasan. So it is between Him and you. Between you and Him. No? No? So anong meron doon? Anong meron doon? No? That you should always trust Him. Because His ways is better than our ways. And His thoughts is higher than our thoughts. That's why, no, walang bagay na hindi dapat natin pasalamatan sa Ginoo. No? Amen. So, no, yun. No? Kahit natapos na ang mga bagay na yan, ang dami pa rin problema. But if you are in God, establish your faith in Him, eh hindi ka naman ang problema. Ano ba problema mo dyan? Eh, siya naman may gawa ng buong mundo. Di ba? Hayaan mo iba magproblema. But if God will do such things, no, na nagkaroon ka na ng word at nabasa mo na and then it's already been confirmed to you, then believe it. Kahit na yung sabi niya nga sa Isaiah ba yun? O sa Psalm? Sabi niya nga yung mga mayaman sa mundong ito, no, for this, no, for nowadays, lahat ng mga riches niyan, pinatago lang yan sa kanila. Para sa'yo. In time comes, no, sila ay gagamitin ng Diyos to bless you. Amen. Sabi ng Diyos yan. No? Hanapin ko yan para masabi niyo na talagang totoo talaga yan. Amen. No, anong sabi ng Diyos? Sa sobrang mahal ng Diyos yung tao o yung believers, sabi niya, para siyang ipo-ipo nga ginapalibutan kanya ang iyang mata ara sa imo. Amo kasi nakapalangga sa Ginoo. Makon mo na. So, lastly, we must obey the gospel. We must obey the gospel. So, in 2 Thessalonians chapter 1, verse 8 to 9, in flaming fire, taking vengeance of those who do not know God, and on those who do not obey the gospel,
of our Lord Jesus Christ, these shall be punished with everlasting destruction. So sa tanan nga mga wala nagapati, wala nagasunod, ano sila niya? These shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. So you will be punished. No? No? Everlasting. No? Sa iyang, no? Bakod mo nga ang mga siyagit nila dito, no? Dito sa hell, no? Ang aso, no? Nagapalakat dito sa trono, no? Amo na nga pag-abot sa panahon, kung wala ka nagpati sa iya, kadlawan ka gidya. No, it is written in Revelation. No? Maluluyon ang Ginoo. Why? Because no, ang 1,000 years, ang isa kadlaw sa iya, gibuhat niya 1,000 years sa tao para lang mapakita niya kung gaano kanya pinapahalagan para makuha kanya. Pero, no, sabi nila nga no, ang kinabuhi isang tao, 74 na lang. No, or 70 na lang according to the Bible. No, no parang gano'n. No? So, no, kung 40 ka sa 50 ka, hindi madali-dali nila. Pero, no, hindi buot si gano'n, yung makabot ka ba 120 o 500 pa, ano pa na, amo lang gyapon. No, mamamatay pa rin tayo. Yun pa rin ang totoo. Yung ang totoo pa rin, na He is no, open, wide talaga yung kamay niya, na talagang He always telling us about the gospel, about the salvation. Because He loved us so much. Bakit ba may mga word of God? Bakit may mga magpagsimba? Bakit ba natin nabudbudan sa mga pulong sa Ginoo? No? Amen. Bakit ba tayo mabalik-balik sa church? Hindi lang tayo bumabalik doon para sa what we call this one, for our checking attendance. No. We are there. No. Because of this salvation. Amen. So, lahat ng pinupunta mo doon, no, sa iyo siguro, parang wala lang yan. Pero, talagang, andyan yan. No? Ino-honor talaga yan ng Diyos. Amen. So, that's it. That's our word for tonight. So, kita-kits tayo bukas, no? Or in God's grace, baka bukas ng umaga, magkaroon din po tayo ng devotion or no, sa gabi, no? God's plans revealed. Kasi napaganda talaga ng material na to. Talagang ini-establish niya talaga kung ano ba yung pinakapundasyon, no, ng the whole scripture of the Bible. Kung saan ba talaga, no, nakatuon, no, nakaaraw lahat, no. So dahil dito, kahit na ano pang gawin, kahit ano pa ang sabihin sa iyo, kung no, masubaybayan mo, mabasa mo lahat at maisaksak mo lahat sa isipan mo, no, hindi ka talaga madali-dali na mabaling sa iba. Kasi nga napakaganda at saka ito talaga yung truth, no? Talagang very bold talaga, specific yung pagka-discuss. Amen. So, we thank God for these materials, God's plans revealed. We thank you also to Window Malalis Bacos, no, for watching, and also to our re-elect, no, Sister Nena Turida de Villeres, no, is watching right now. And regards to Brother Boy de Villeres. Salamat din pala, no, sa mga Floro family. So, nandun kami kanina. And then to Aquesta family, to our pastors, at sa lahat ng mga businessman, no, nga mga utod na doon, no, sa church. So, Nalanggay family, and also
Kabalbal family, Karilim-Diliman family, no? Sila ng mga pamilya ni Brad Ramel, no? At also Aquesta, Stephen, no? At sa lahat-lahat po ng mga kapatiran natin. At sa lahat ng mga membro sa church, so kumusta po kayong lahat? And also, no, sa lahat po ng mga taga-Pigkawayan sa buong mundo, no, who is watching right now, at sa lahat pa ng mga manunood, no, ng magbukas, no, kag magtanaw, no, sa sininga live streaming sa sininga video. So that's it, no, for tonight. No? So we thank God for all the blessing, for all the favor, and also for His words. Through His name, no, we've been saved, we've been redeemed, we've been healed, no? And also we are blessed, and also, no, nakuha natin yung mga blessing and pabor at saka healing. No, thank you, no, sa Diyos kag, no, kung wala ang pulong sa Ginoo, boring ang kinabuhi. Wala gid. Sige ka pa ning kamot para hindi mo balaan kung ano bang truth sa sininga kalibutan, ano bang truth sa sininga kinabuhi. No, wala kang patutunguhan, ang imo lang for your future. Ganun lang. Pero kung ara ka sa truth, no? So God will provide, and also, no, we thank God for all His works and wonders, no, sa aton kinabuhi. So God bless everyone, and then Randy Aquesta is watching. Kag sa tanan ng mga nag-birthday gali, no? So happy birthday sa inyo tanan. So regards sa tanan, no, nga mga mag-view, no, sa sininga live streaming. So thank you once again. And then, no, I always declare that God will bless you and protect you, and also may His face shine upon you and be gracious to you, and also may He lift up His countenance towards you, and also give you peace, no, through His name, no, Jesus Christ. Amen. God bless, and good night once again.